Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano po yung naging reaction po niya? Normal lang at naawa ko sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Kanya ay hindi siya ligtas doon. Samantala, kinumpirma din ni Espinosa na handa siyang mag-testify sakaling ipatawag ng International Criminal Court kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 100% ipatawag ako sa ICC doon sa The Hague para mag-testify about sa hinaharap ngayon ni dating Presidente Duterte. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang Ayan. So kung ito pong si Kerwin Espinosa ay mag-testify doon po sa The Hague, sa Netherlands, mukhang talagang meron po talaga itong matatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Dahil po, napakatibay po ng mga ebidensya na talagang itong ama ni Kerwin Espinosa ay idinawit po sa usapin ng pulburon at nang ito po ay makulong ay pinagurgur po doon sa loob ng kulungan. Nako, ito po ang kumbaga matinding expose nitong si Kerwin Espinosa. Actually, nabanggit din ang mga pangalan ni Richard Gomez at ni Lucy Torres dahil po mga ormok PNP ang siya pong mga POI or person of interest dito sa tangkang paggurgur kay Kerwin Espinosa. At nananawagan siya kay Lucy Torres at kay Goma na ito daw po ay kanilang aksyonan at kanilang kumbaga investigahan dahil nga po katakataka na mga taga Ormoc Leyte na PNP po ang siyang sangkot sa tangkang paggurgur sa kanya. So medyo talagang si Kerwin po ay malalagay talaga sa alanganin dahil unang-una na di ba, pagkalaya niya, pagkatapos mabasura ang kanyang mga kaso, siya po ay nag-testify sa Quadcom. At naku, kinalaban po niya ang kanyang dating kasama na si Bato de la Rosa na siyang nag-utos, nagpilit na isangkot daw po niya sa usapin ng pulburon si Peter Lim at si Laila de Lima na naging dahilan ng napakatagal na pagkakakulong ni Laila de Lima na umabot ng halos 7 taon. So ngayon po, syempre, senador ang kanyang kinalaban, mataas na tao sa gobyerno, talagang meron pong mangyayaring pwedeng mangyaring hindi maganda dito kay Kerwin dahil po may mga supporter or meron pong mga tao na nagmamahal kay Bato de la Rosa ang pwedeng gumawa ng paraan para makagante etong si Senator Bato. Kaya po hindi na tayo nagulat nung mangyari ito kay Kerwin dahil actually doon pa lang sa paglabas niya sa Quadcom, alam natin na napakadelikado na ng ginawa niya na yon. Tapos ngayon, kumandidato pa siyang mayor ng Albuera Leyte. Tapos, siya po ay magte-testify pa doon sa The Hague, sa the Netherlands, sa ICC. Hindi malabo na ipatawag o gawing witness etong si Kerwin Espinosa dahil po ang kanyang ama ay nagurgur sa panahon ng panunungkulan ni Digong na kung saan talagang wala pong nakuhang hustisya at ang mga PNP po na tumrabaho sa kanyang ama
hanggang ngayon po ay patuloy na pagala-gala at nasa trabaho pa din. So talagang delikado ang buhay nitong si Kerwin Espinosa. Sana lahat ay malagpasan niya dito at sana, 'di ba, bago siya magkaroon ulit ng panibagong tangka sa buhay, baka pwedeng mag-testify na ulit siya sa Quadcom or sa kahit saang korte at sabihin niya na ang lahat ng kanyang mga nalalaman para po, 'di ba, ma-secure na ang kanyang mga statement pati ang mga hawak niyang ebidensya. 'Di ba? Kasi nakakatakot na itong si Kerwin ay mawala din at hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya na pagkakakulong dahil etong si Kerwin napawalang sala po ito, nabasura po ang kaso nito dahil po sa kakulangan ng mga ebidensya. At alam naman natin na itong si Kerwin Espinosa ay ginawang fall guy lamang laban po dito sa EJ ng Digong's administration, 'di ba? So sana talaga ay proteksyonan ng PNP si Kerwin dahil isa to sa mga key personalities na pwede ring maging witness doon sa ICC para mas lalong madiin si Digong sa kanyang nagawang crime against humanity. Ayan. So sana po mapanood nyo etong video din ni Kerwin Espinosa, yung kanyang press conference. Sinagot po niya ang lahat ng mga bagay-bagay patungkol po sa nangyari na ito na tangka sa kanyang paggurgur sa kanya, tangkang paggurgur. Ito po, panoorin po ninyo. Na biktima, hindi lang nag-file ng kaso, pero ako, kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Sir, nabanggit mo yung kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na to? Yung hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw. Pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Kung hindi, sa operation, bypass, operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Gomez at si Arisa, yung bata niya, maka-Duterte kasi. Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin. Kasi akala namin wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung nangangampanya niyo, tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko para sa kanila. Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin kundi ang buong slate namin, na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC, na mabigyan kami ng seguridad, mabigyan kami ng security detail bawat isa sa amin ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Pagod kayo na ilagay kayo sa COMELEC control? Oo. Mas maigi na magkaroon kami ng COMELEC control dito. Dahil po? Dahil sa mga abusadong pulis na nababayaran. Mayor, you mentioned kanina about sa name ni Mayor Vincent Rama. At the same time, after the incident happened, nag-post sa social media si Vincent Rama na let's pray for your agarang pagkalinda. What's your reaction on that? Sa akin ay isa lang yung isang pasasalamat na pinagdasal niya ako.
Kahit na klarong-klarong na scripted kasi wala siya dito sa Albuera nung nangyari. Pati nga yung konsyal niya na si Barcelona, kapitan ng Tinagan, nakita ng mga tao ng Tinagan na pumunta doon sa bahay na may kasamang 2 pulis. At maya-maya naman lumabas siya, hindi na yon, sumama yung 2 kasama niya. Nagpunta sa bahay ni Engineer Pipop Soko. At ikaw naman, ikaw ang ama ng barangay, tapos may mangyari, may nangyari na krimen sa iyong barangay, hindi nagpakita. So, malaking question mark din yun na sa akin lang, hindi ko naman siya pinagbintangan. Baka isa siya sa may plano. Ma'am RR, ano naman po ang masasabi niyo? May binabanggit kayo kanina? Ano pong sentimiento niyo? Yun lang po, yung sa seguridad po namin. Kasi sa nangyari, parang binaril na walang kalaban-laban, tapos parang lahat yung nangyari sa daddy ko. Nung narinig ko yung putok, yun lang hinihingi ko sa na saan may security kami, kasi natatakot sa mga ganong kasi may pa kami sa kay daddy, yung nangyari kay daddy. Akala ko yun na din yung nangyayari kay kuya ko. Hinihingi ko lang sana na nagbalater na ako sa police station, Albuera Police Station, na sana bigyan kaming, pag may mga lakad kami sa pangkampanya namin na may pulis na nakabantay sa amin. Yun lang po. Mamalik control, pabutin po kayo. Pabor ako, mas mabuti yun kasi may nakabantay sa amin. Sa nangyari ngayon, mas mabuti. Natatakot na ba kayong lumabas? Wala kang bodyguard? Opo. Opo. Guys, kahapon dumating yung mga sa IBG. Nagtatanong sila bakit hindi sila pinahulakan sa interview. Our attorney advised us na wag muna kasi we are still in shock. Di pa kami makapagsalita. Si Kuya andun pa, inaano pa siya sa ER. Tapos tumawag si lawyer namin na wag muna kasi hindi man ako kapagsalita kahapon. Na-shock pa po. Pero may mga pulis ba dumating sa part ng Tornong City nung nandun na si Mayor? Sa hospital? Wala. Ano po yung mga pulis na dumating? Albuera naman to? Ang masaklap pa sa nangyari, di ba? Wala. Insidente. Yung mga sasakyan ko, nauna ako doon sa ospital. Yung mga sasakyan na aming sasakyan, hindi na pinapasok doon sa Ormoc, yung mga private namin na sasakyan. Hindi talaga pinapasok ng border ng Ormoc. Kaya kayo na lang humusga kung anong klaseng plano to. Ano yung panawagan ninyo? Still ongoing pa naman yung investigation. Ano yung panawagan niyo sa kapulisan sa investigation na ginagawa? Sana walang mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala, lalo na ngayon sa presidente natin na si Bongbong Marcos, na lahat ng mga insidente dinadaan sa due process. Yun lang po. Sir, gabi we've learned na pumunta dito yung regional director ng PNP at yung PNP provincial director din ng Leyte. Nagkausap po ba kayo kagabi? Hindi kami nakausap at hindi rin sila pumunta doon sa ospital para mag-interrogate tungkol sa pangyayari. Mas sinecure nila ang mga person of interest. At dito nangyari sa Albuera, nagtaka ako bakit dinala pa nila sa malayong sa region. Meron naman tayong police station dito. Ibig sabihin nun, sir, yung mga police na nakuha doon sa area, dinala nila sa region. So, sa pagkakaalam natin, jurisdiction ng Albuera. Dapat, kung ako,
sa pagkakalam ko, siguro, dadalhin sa police station ng Albuera. Kaya, sa ngayon pa lang, hindi mawala sa isip ko na may whitewash naman itong mangyayari sa mga pulis na ito. Sa mga person of interest. Anong panawagan nyo sa Pangulo sa pangamban nyo na yan? Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Lalo na kay Speaker of the House, Martin Romualdez, na inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. Sana walang whitewash na mangyari. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testifayan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano po yung naging reaction po niya? Normal lang at naawa ko sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Mayor, balikan natin yung local na pangangampanya niyo po. Meron po kaming nababasa po sa social media na sa pangyayari daw na ito, magkakagulo ang Albuera. Sa kampo niyo po, ano po next move? Sa kampo namin, wala talagang plano na dahas na magkaroon ng hindi maganda. Kahit na nangyari sa akin na binaril, idadaan namin to sa due process sa pagsampa ng kaso. Wala sa isip namin na gumanti kasi pagod na ako sa mga pangyayaring ganyan. At isa pa, lamang na lamang ako. Kaya binaril siguro ako dahil napansin nila na malakas ang BEPK sa lungsod ng Albuera. Ano po yung mensahe niyo sa mga supporters? Ang mensahe ko sa mga supporters natin sa BEPK, ipagpatuloy natin ang laban para sa ikakaunlad ng ating bayan sa lungsod ng Albuera at pagbabago. Oo. Tuloy-tuloy ito. Walang makakahadlang kahit may nangyari ng pagbabaril sa akin. Kasi alam ko, ang pulis ng Albuera, hindi naman yan magpabaya. Hindi niya pabayaan na may mangyaring ganito. May susunod na mangyaring pamabaril. Kasi yung mga person of interest, hindi dito sa Taga-Albuera ng mga pulis. Last question po, Mayor. Ano pong assumption niyo dito sa nangyaring incident na ito? Do you think mas makakadagdag ito ng boboto sa iyo o sa tingin mo po konti? Hindi nasa taong bayan na yan. Sila ang magdesisyon. Basta kami, renove namin kung ano ang covenant signing na nangyari dito sa aming lungsod. Sir, may nakapost kanina sa social media na binato daw na mulutog yung face ni Kasama. Anong reaction mo? Na senaryo na lang yun ay. Bakit batuhin pa siya? Wala namang siyang tao dito. Ano na lang yun para Kasakay sa yun ang scripted. Scripted yun eh.
Ano yun? Yun yung scripted. Scripted yun. Hindi yung sa akin. Naging maganda ba sa inyo yung covenant signing? O ano? Oo, talagang maganda para sa amin. Kasi, ang ano ko ay talagang peaceful ang parating na eleksyon. Pero iwan ko sa kanila bakit nag-interest sila sa buhay ko. Na wala naman akong ginagawa, nakaguluhan dito sa Albuera. Thank you. Kaya po pala talagang magkakaroon din ng kumbaga hinala etong si Kerwin, mapapaisip siya sa pamilya ni Lucy Torres at ni Richard Gomez dahil nga po kumakandidato pa lang yung bilas ba ni Richard Gomez, kapatid daw ni Lucy Torres, ay kumakandidato ding mayor doon sa Albuera. So sana ma-pinpoint ng ating PNP ito kung sino po ang nagtangka dito sa kay Kerwin. Baka kailangan na po ng isang CIDG Chief General Torre dyan po sa Leyte para po masolusyonan ang nangyari na ito na tangkang paggurgur kay Kerwin Espinosa. Diba? Baka pwedeng si General Torre ang isa sa mga mag-imbestiga dito at kumbaga pamunuan niya ang kaso na ito dahil po si Kerwin ay isa sa mga key personalities na pwedeng mag-testify sa ICC laban kay Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.